Maaga pa lang ay gising na sina Isko at Ramon. Sa simpleng kubo sa gilid ng palayan, ay nagsisimula ang kanilang araw sa pag-aani ng gulay. Repolyo, talong, okra, sitaw, at kung ano-ano pa. Iyon na ang nakasanayan nila. Iyon kasi ang nagpapasok sa kanila ng pera para mabuhay. Bukod pa sa pensyon na natatanggap ng kanilang ama, na dating sundalo. Habang si Isko ay palatawa at palabiro, si Ramon naman ay tahimik at seryoso. Kuya, sa bagong karinderya tayo kakain mamaya ah. Mukha kasing masasarap ang mga ulam doon eh. Wika ni Ramon, habang inaayos ang mga panindang gulay sa kariton. Yung kay Aling Ines? Abay oo, mukhang masarap nga ang sinigang doon eh. Baka may lechon pa. Sagot ni Isko, na sinundan pa ng tawa. Ang hindi nila alam, ang karinderyang yun ay magiging mitya ng pagbabago sa kanilang pamumuhay at katahimikan. Mainit ang tanghali at pagod na ang magkapatid sa pagtitinda. Tila nanlalambot na ang kanilang mga binti at tuhod. Kaya't minabuti na nilang dumaan sa karinderya na kanilang pinag-usapan noong umaga. Malinis sa karinderyang yon, maaliwalas, at may amoy na bagong lutong ulam na mas lalong nagpakulo sa kanilang mga sikmura. Kalderetang baka po, 2 kanin. Sabay sabing magalang ni Ramon. Napangiti si Mina, ang anak ni Aling Ines. Habang naghahain, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Sa unang subo pa lang ay napangiwi na si Isko. May lasang mapait, parang bakal na kalawangin. Napansin niya rin na habang kumakain si Ramon, nangingitim ang ilalim ng mga mata nito. Dahil sa likas na mausisa, alam na ni Isko ang patungkol sa kayang gawin ng kalamansi. Sa mga pagkakataong maaari silang mapahamak dahil sa pagkaing inihain ng ibang tao. Dumukot si Isko sa bayong at pinatakan ng kalamansi ang karne. Biglang bumula ang sabaw at mula rito'y sumulpot ang maputlang daliri ng tao. Kakaiba, may kuko at may suot pang singsing. Walang sabi-sabi ay agad na tumayo ang dalawa. Hindi na inubos ang mga pagkaing nasa hapag. Binayaran ng kanilang mga kinain at nagmamadaling nilisan ng karinderya. Pag-uwi sa kanilang bahay ay nanginginig pa rin ng dalawa. Inilabas ni Isko ang nakuha sa karinderya at ipinakita yon kay Mang Leo, ang kanilang ama. Tay, ano to? Napakunot noo si Mang Leo at ilang saglit pa ang kanyang pagtataka ay napalitan ng galit. Akala ko tapos na ang madugong kabanata ng buhay ko. Pero bumalik pa pala sila. Mga walang kadala-dala. Dinala sila ni Mang Leo sa silong. Doon, sa ilalim ng mga gulok at sako, ay may lumang baul. Binuksan yun ni Mang Leo gamit ang lumang susi na suot nito sa leeg. At napamulagat ang magkapatid dahil sa mga laman ng baul at sa sikretong matagal nang itinago sa kanila ng kanilang ama. Sa loob kasi ng baul ay may arnis na may ukit ng orasyon sa Latin, bala na gawa sa ginto, bawang na tinuyo at inorasyonan sa ilalim ng bilog na buwan, anting-anting na may mata ng tupa. Ako'y dating manunugis ng aswang mga anak. At ngayon, kayo na ang kailangang sumunod sa yapak ko. Sa gabing yun, sinundan nila si Mina, ang dalagang anak ni Aling Ines. Sa ilog sa likod ng karinderya, nakita nilang naglalakad yun ng hubot-hubad. Bitbit ang isang garapon na may laman. Tila atay yun ng tao. Mula sa kanyang likod, unti-unting bumuka ang balat nito at lumabas ang kanyang pakpak na malapaniki. Lumipad si Mina, dumapo sa punong balete
at nagsimulang sumipsip ng dugo sa isang patay na kalabaw na nakasabit sa mga sanga noon. Mula naman sa karinderya ay lumabas si Mang Rod, ang kusinero. Doon nila nakita ang matulis na mga pangil nito habang sinisinghot ang amoy ng nabubulok na laman. Hindi laman ng hayop, kundi ng tao. Dahil sa mga nakumpirma at nalaman ay nagpursigi ang magkapatid na araw-araw na magsanay sa ilalim ng patnubay ng kanilang amang si Mang Leo. Natutunan nilang gumamit ng asin bilang depensa. Inihahalo sa tubig at iwiniwisik gamit ang palaspas. Inukit nila ang mga orasyon sa kanilang sariling bakal na kutsilyo. Gumawa sila ng pana na may gintong dulo gamit ang lumang kagamitan ni Mang Leo. Sa pamamagitan ng lana, isang mata ng tupang nakababad sa langis ng nyog, natutunan nilang tukuyin ang aswang sa kanyang anyong tao. Hating gabi noon, tahimik ang kalsada. Bitbit ang mga armas ay sumugod sila sa karinderya. Paglapit nila sa kusina, lumitaw si Mina sa ere. Lumilipad. Sumigaw yun. Mga manunugis! Naalala ko ang amoy ng dugo nyo! Mula sa lilim ng kusina ay tumalon si Mang Rod. Hinagis ni Isko ang bigas na may asin at nagsimulang mangitim ang balat ng aswang. Tumilapon yun pabalik. Sa loob ng karinderya, lumitaw si Aling Ines. Ngayon ay may mukhang kawangis ng ahas. Sa isang iglap ay nakalapit yun kay Ramon. Ang mahabang dila noon ay pumulupot sa liig ni Ramon. Nakikialam kayo sa negosyo namin. Sinugod siya ni Mang Leo. Sabay palo ng arnis sa tagiliran ni Aling Ines. Natanggal ang pagkakapulupot ng dila noon sa liig ni Ramon. Tumalsik ang itim na dugo at laway nito. Naglaban sila sa gitna ng hapagkainan. Isang ina laban sa ama. Biglang lumindol. Mula sa ilalim ng lupa ay sumulpot ang pinakamatinding aswang. Si Damaso, ang ama ng mga aswang. Ang mangkangil. Nasaan yung tao yun? Ngunit may matulis na mga kuko. Maitim na mata. At tinubuan ng matulis na sungay. Lumapit yun kay Mang Leo at sinabing, Ikaw pala ang anak ni Elias. Ngayong gabi, uulitin ko sa iyo ang ginawa ko sa iyong ama. Bumagsak ang karinderya sa lakas ng pagtalon ni Damaso. Napasigaw si Isko habang inililigtas si Ramon mula sa mga bumagsak na kisame. Habang naglalaban si Mang Leo at Damaso, pinaulanan ni Mang Leo ang kalabang aswang ng mga balang ginto, inihahataw na arnis, at inusalan ng mga sumpang orasyon. Ngunit malakas si Damaso. Mayroon din itong kaalaman sa mga aral sa kaliwa. Dahil sa nasasaksihan ng magkapatid na nahihirapan na ang kanilang ama sa paglaban kay Mang Damaso, ay parang may nabuhay na init sa kanilang kalooban. Mabilis nilang natalo ang aswang na si Mina, Aling Ines, at Mang Rod. Bawat pagtarak ng kutsilyong may nakaukit na orasyon ay tila 10 ulit na sakit ang ininda ng mga aswang na yon bago malagutan ng hininga. Dumako ang atensyon ng magkapatid sa pinakamalakas na aswang na kasalukuyang kinakalaban ng kanilang ama. Alam nilang kung lalapit sila roon ay mas lalong mapapahamak ang kanilang ama dahil makasasagabal lamang sila. Masyadong malakas si Mang Damaso sa anyo nitong aswang kumpara sa kakayanan nila na ngayon pa lamang sumisibol. Pero nang makita nilang sakal-sakal na ng aswang ang kanilang ama, ay di na sila nag-atubili. Pinuntirya nila ng palaso gamit ang pana ang likod ng aswang. Ang gintong talim noon ay tumusok sa likod ng aswang na nagpaatungal dito. Dahil sa matinding sakit, ay nabitawan ng aswang ang pagkakasakal kay Mang Leo
para abutin ng mga palaso na nakatusok sa likod nito. At iyon na ang pagkakataon na hinihintay ni Mang Leo. Pinasok niya ang isang dakot na bigas at asin sa naangangang bunganga ng aswang. Sa ngalan ng mutya ng tupa, sunugin mo ang sarili mo! Sumigaw si Mang Damaso nang ubod ng lakas, hanggang bulwakan siya ng itim na usok sa bibig na unti-unting naging apoy na tumupok sa sarili nitong katawan. Nasunog din ang karinderya. Sumuko ang mga natitirang miyembro ng pamilya ng aswang. Nagtaka ang buong baryo. Ngunit si Mang Leo ang nagsalita. Wala nang panganib. Ngunit kailangang manatiling tahimik tungkol sa nangyari ngayon. Hindi lahat ng laban ay dapat ipagsigawan. Matapos ang pangyayaring yon, ay bumalik sa pagtitinda ng gulay ang magkapatid. Ngunit ngayon ay may dala na silang itak sa kanilang kariton. Sa bawat kalamansi na kanilang dala, may paalala sila sa isa't isa. Na kapag bumula ang putahe, dahil sa patak ng kalamansi, ay hindi lang yun basta panis lang. Baka luto yun ng aswang.